Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa kwento ni Manang. Dito kung saan ang bawat kwento ay puno ng aral, hiwaga at damdaming siguradong tatatak sa puso mo. Kung mahilig ka sa mga makabuluhang kwento, alamat, misteryo at buhay na puno ng emosyon, siguradong nasa tamang channel ka. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification para lagi kang updated sa mga bago nating kwento. Tara na, simulan na natin ang kwento. Mahimbing ang gabi sa payak na kubo ni Aling Sabel. Tanging huni ng kuliglig at marahang pag-aspas ng hangin sa mga dahon ng kawayan ang maririnig sa paligid. Ang buwan ay nakasilip sa pagitan ng mga ulap, nagbibigay ng maputlang liwanag sa lupang tila payapang natutulog. Sa loob ng kubo, nakaupo si Aling Sabel sa isang lumang bangkito, hawak ang kanyang rosaryo. Sanay na siya sa katahimikan. Ilang taon na rin mula nang pumanaw ang kanyang asawa at ang kanyang nag-iisang anak ay matagal nang lumuwas upang maghanap buhay. Sa kanyang pagtanda, ang kubo ang naging kanlungan niya at ang panalangin ang kanyang kakampi. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang pakiramdam na gumising sa kanyang katahimikan. May kumatok. Hindi iyon malakas, ngunit sapat upang umaling-aw-ngaw sa kanyang pandinig. Isang marahang katok, tila nag-aatubiling makahingi ng pahintulot. Napahinto si Aling Sabel. Ilang sandali siyang nakinig, umaasang baka dala lamang iyon ng hangin, ngunit muling umaling-aw-ngaw ang katok. Mas malinaw, mas may pakiusap. May tao ba dyan? Mahinang tanong niya, bagaman may bahagyang panginginig sa kanyang tinig. Walang sumagot. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang lamparang nakasabit sa dingding at naglakad patungo sa pintuan. Habang papalapit, ramdam niya ang kakaibang bigat sa hangin, tila may presensyang hindi maipaliwanag. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang nilalang na hindi niya kailanman inakalang makikita ng ganoon kalapit. Isang tikbalang. Matangkad ito, halos abot ang kisame ng kanyang kubo kahit nakayuko. Ang ulo nito'y kahugis ng kabayo, ang mga matay malalim at tila may lungkot na hindi mawari. Ang katawan nito'y payat, ngunit matipuno, nababalutan ng maitim na balahibo. Ang mga kamay at paa nito'y mahahaba, tila hindi sanay sa pagiging payapa. Ngunit ang higit na nakatawag pansin kay Aling Sabel ay hindi ang anyo nito, kundi ang sugat. May mga galos sa katawan ng nilalang, tila hinampas o tinaga. May mga bakas ng dugo na halos matuyo na at ang paghinga nito'y mabigat, tila hirap na hirap. Napaatras si Aling Sabel, ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa awa. "Nanay!" Paos na sambit ng tikbalang, halos hindi marinig. "Pakiusap, pahintulutan ninyo akong makisilong." Ang tinig nito'y hindi nakakatakot. Sa halip, iyon ay puno ng pighati, parang isang batang nawawala sa gitna ng dilim. Saglit na nag-alinlangan si Aling Sabel. Sa kanyang buong buhay, narinig na niya ang mga kwento tungkol sa mga tikbalang, mga nilalang na mapanlinlang, nanliligaw ng mga tao sa gubat at nagdudulot ng kapahamakan. Ngunit ang nasa harapan niya ngayon ay tila kabaligtaran ng lahat ng iyon. Ito ay sugatan, nanghihina at higit sa lahat, nagmamakaawa. "May humahabol ba sa'yo?" tanong niya, mas mahinahon na ngayon. Tumango ang tikbalang, bahagyang napapikit sa sakit. "Mga tao, nais nila akong hulihin o patayin." Napalunok si Aling Sabel. Sa kanyang isipan, mabilis na naglaro ang mga posibilidad.
Kung papapasukin niya ang nilalang, maaaring malagay siya sa panganib. Ngunit kung pababayaan niya ito, hindi niya kayang isara ang pinto sa isang nilalang na humihingi ng tulong. Hindi iyon ang itinuro sa kanya ng buhay. Pumasok ka, Mariin, ngunit mahinahong sabi niya. Nag-angat ng tingin ang tikbalang, tila hindi makapaniwala. Tunay po, tumango si Aling Sabel. Hindi ko kayang pabayaan ang sugatan kahit ano ka pa. Dahan-dahang pumasok ang tikbalang sa kubo, pilit iniiwasang makasagi sa mga gamit. Halata ang pag-iingat nito, tila takot na makasakit o makapinsala. Isinara ni Aling Sabel ang pinto at inilapag ang lampara sa mesa. Mabilis niyang kinuha ang ilang piraso ng malinis na tela at isang maliit na palayok na may mainit na tubig. Umupo ka riyan, utos niya, sabay turo sa isang sulok ng kubo. Sumunod ang tikbalang, bagaman hirap itong iposisyon ang sarili dahil sa laki nito. Habang nakaupo, bahagya nitong itinago ang mukha, tila nahihiya sa kanyang kalagayan. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Aling Sabel habang nililinis ang sugat nito. Napapikit ang tikbalang sa hapdi. May mga taong pumasok sa aking gubat. Hinuli nila ang aking kapwa at nang ako'y tumakas, ako naman ang kanilang hinabol. Tumigil sandali si Aling Sabel. Bakit nila ginagawa iyon? Hindi agad nakasagot ang tikbalang. Sa halip, tumingin ito sa sahig, tila may mabigat na alaala. Para sa takot, sagot nito kalaunan. At para sa kapangyarihan. Tahimik silang dalawa sa loob ng kubo. Tanging tunog ng tubig at marahang paghinga ng tikbalang ang maririnig. Habang nililinis ni Aling Sabel ang sugat nito, napansin niyang unti-unting kumakalma ang nilalang. Hindi na ito gaanong nanginginig at ang mga mata nito'y tila nagiging mas payapa. Hindi lahat ng tao ay masama, sabi niya, halos bulong lamang. Ngunit may ilan na nakakalimot sa awa. Napatingin ang tikbalang sa kanya. Sa unang pagkakataon, may bahagyang liwanag na sumilay sa mga mata nito. At hindi rin lahat ng nilalang sa gubat ay dapat katakutan. Dagdag niya, may munting ngiti. Isang mahina ngunit taos-pusong paghinga ang lumabas sa tikbalang, tila isang buntong hininga ng pasasalamat. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan at dilim, nagtagpo ang dalawang nilalang mula sa magkaibang mundo, isang matandang babae at isang sugatang tikbalang. At sa simpleng pagbubukas ng pinto, nagsimula ang isang kwento ng awa, pagtitiwala at mga lihim na matagal nang nakatago sa anino ng kagubatan. Ngunit hindi nila alam ang gabing iyon ay simula pa lamang ng mas malalim na pagsubok na haharapin nila. Sa labas ng kubo, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, may mga matang nagmamasid. At hindi sila basta-bastang aalis. Nagpatuloy ang gabi sa katahimikan, ngunit ang katahimikang iyon ay tila may dalang babala. Sa loob ng kubo, nakahiga ang tikbalang sa sahig na nilatagan ni Aling Sabel ng lumang banig. Bagaman hirap itong magpahinga dahil sa laki ng katawan, pinilit nitong maging mahinahon. Ang bawat paghinga nito ay mas maayos na kaysa kanina, ngunit bakas pa rin ang pagod at sakit. Sa isang sulok tahimik na nakaupo si Aling Sabel. Hindi siya nakatulog. Sa halip, nakamasid lamang siya sa nilalang na kanyang pinatuloy. Sa kanyang dibdib ay may halong pag-aalala at kakaibang kapanatagan. Isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Hindi siya natatakot. Sa kabila ng anyo ng tikbalang, mas nangingibabaw ang kanyang awa kaysa sa takot. Ngunit sa labas ng kubo, may ibang uri ng katahimikan ang naghahari, ang katahimikang nagtatago ng panganib. Maya-maya, napakunot ang noo ni Aling Sabel.
May narinig siya. Mga yabag. Mahinang yabag sa tuyong dahon. Isa, dalawa, maramihan. Napatingin siya sa pintuan at kasabay nito'y biglang nagmulat ng mata ang tikbalang. Parang may likas itong pandama sa panganib. Agad nitong naramdaman ang presensya sa labas. Nanay, bulong nito, halos hindi gumagalaw ang bibig. Nandito na sila. Tumayo si Aling Sabel, mahigpit ang hawak sa kanyang lampara. Sigurado ka? Tumango ang tikbalang at ang mga mata nito'y muling napuno ng takot. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nakukuha. Muling narinig ang mga yabag, mas malinaw na ngayon. May kasabay itong mahihinang bulungan ng mga lalaki. Napabuntong hininga si Aling Sabel. Alam niyang darating ang sandaling ito, ngunit hindi niya akalaing ganito kabilis. Makinig ka sa akin, sabi niya, mariin ngunit kalmado. Hindi kita ibibigay sa kanila. Nag-angat ng tingin ang tikbalang, tila nagulat sa kanyang sinabi. Ngunit, wala nang ngunit, putol niya. Ang sugatan ay dapat tinutulungan, hindi isinusuko. Saglit na natahimik ang tikbalang. Sa kanyang mahabang buhay sa kagubatan, bihira itong makatagpo ng tao na handang ipagtanggol ang isang tulad niya. Sa labas may kumatok. Mas malakas kaysa kanina. Hindi ito pakiusap, kundi utos. Buksan mo ang pinto, sigaw ng isang lalaki. Alam naming nandyan ang nilalang. Nanatiling tahimik si Aling Sabel. Pinatay niya ang lampara at agad na nilamon ng dilim ang loob ng kubo, tanging liwanag ng buwan ang pumapasok sa siwang ng bintana. Humiga ka at huwag kang gagalaw, bulong niya sa tikbalang. Kahit anong marinig mo. Sumunod ang tikbalang, pilit pinipigil ang sarili na hindi gumalaw kahit na nanginginig ito sa kaba. Muling kumatok ang mga tao, mas marahas na ngayon. Matanda! Huwag mo kaming gawing tanga. Nakita namin ang bakas ng dugo papunta rito. Dahan-dahang lumapit si Aling Sabel sa pintuan. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang ay puno ng desisyon. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang tatlong lalaki. May hawak silang mga sulo at matatalas na itak. Ang kanilang mga mata ay puno ng determinasyon at ng isang uri ng galit na tila hindi na kayang pakalmahin. Ano ang kailangan ninyo? Tanong ni Aling Sabel, payapang-payapa ang tinig. May hinahabol kaming tikbalang, sagot ng isa. Sugatan iyon, pumasok dito ang bakas. Tumingin kami sa paligid, dagdag ng isa pa. Wala na siyang ibang matatakbuhan kundi dito. Tiningnan sila ni Aling Sabel ng diretso, walang takot sa kanyang mga mata. Wala akong nakitang kahit anong tikbalang, sagot niya. Nagkatinginan ang mga lalaki. Halatang hindi sila kumbinsido. Matanda, huwag mo kaming lokohin, mariing sabi ng pinakamatangkad sa kanila. Mapanganib ang nilalang na yon. Kung hindi mo siya ibibigay sa amin, baka ikaw ang mapahamak. Saglit na natahimik si Aling Sabel. Sa likod niya, alam niyang naririnig ng tikbalang ang lahat. Mas mapanganib ang pusong walang awa. Sagot niya, mabagal ngunit matalim ang bawat salita. Napatigil ang mga lalaki. Kung sugatan ang hinahanap ninyo, dagdag niya, dapat ninyo siyang tulungan, hindi patayin. Natawa ang isa sa kanila, ngunit walang saya sa kanyang tawa. Hindi mo naiintindihan, hindi yan hayop lang, halimaw yan. Hindi lahat ng tinatawag ninyong halimaw ay tunay na masama, tugon ni Aling Sabel. Sandaling nanahimik ang hangin, tanging pagpitik ng apoy sa sulo ang maririnig. Unti-unting sumeryoso ang mukha ng pinuno ng grupo. Maghahanap kami sa loob. Napahigpit ang hawak ni Aling Sabel sa pinto.
walang papasok sa bahay ko nang walang pahintulot. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Sa loob ng kubo, mariing ipinikit ng tikbalang ang mga mata. Naririnig nito ang bawat salita. Alam nitong maaaring magdulot ng kapahamakan kay Aling Sabel ang kanyang presensya. At sa unang pagkakataon may damdaming sumibol sa kanyang puso, hindi lamang takot para sa sarili, kundi pag-aalala para sa taong naglakas loob na protektahan siya. Sa labas, unti-unting umigting ang tensyon. Kung ayaw mong makipagtulungan, mababang sabi ng lalaki, mapipilitan kaming gawin ang dapat. Ngunit bago pa siya makakilos, may malakas na ihip ng hangin ang biglang dumaan. Napatay ang isa sa mga sulo. Napatingin ang mga lalaki sa paligid, tila naguguluhan. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang kumaluskos kahit walang bagyong dumarating. Sa loob ng kubo, dahan-dahang iminulat ng tikbalang ang mga mata nito. Ngayon ay may kakaibang kislap. May nagbabago. At ang gabing tahimik ay unti-unting nagiging saksi sa isang puwersang hindi nila inaasahan. Samantala, nanatiling matatag si Aling Sabel sa pintuan, handa sa anumang mangyayari. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa anyo, kundi sa tapang na ipaglaban ang tama kahit laban sa takot. Humugong ang hangin sa paligid ng kubo, tila may sariling isip na kumikilos sa dilim. Ang mga dahon ng puno ay nag-ingay, ang mga anino ay nagsimulang gumalaw na parang may sariling buhay. Ang mga lalaking may hawak na sulo ay napaatras, bakas sa kanilang mukha ang pag-aalinlangan. Anong kalokohan to? Bulalas ng isa, pilit pinatatatag ang sarili. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi na kasing tapang ng kanina. Sa harap ng pintuan, nanatiling matatag si Aling Sabel. Hindi siya gumagalaw, ngunit ang kanyang presensya ay tila naging mas mabigat. Parang may lakas na bumabalot sa kanya na hindi nakikita ng mata. "Umalis na kayo," mariin niyang sabi. "Hindi ninyo kailangang ipilit ang bagay na hindi para sa inyo." Nagkatinginan ang mga lalaki. Ang kanilang tapang ay unti-unting napapalitan ng kaba. Ang isa sa kanila ay napatingin sa madilim na bahagi ng paligid, tila may naramdamang kakaiba. May iba pa rito," bulong niya. "Walang iba," sigaw ng pinuno, ngunit may bahid na ng pagdududa ang kanyang tinig. "Panakot lang yan." Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, isang malakas na pagaspas ng hangin ang dumaan sa kanilang paligid. Ang natitirang mga sulo ay sabay-sabay na namatay. Biglang nagdilim ang paligid. Tanging liwanag ng buwan ang natira, malamlam at tila mas lalong nagbigay ng anyo sa mga anino sa paligid. "Atakihin na natin," sisimulan sana ng isa, ngunit naputol ang kanyang salita nang may marinig silang kakaibang tunog mula sa kagubatan. Isang malalim, mababang ungol. Hindi iyon mula sa tikbalang. Ang mga lalaki ay napaurong. Ang kanilang mga mata ay naghahanap ng pinagmulan ng tunog, ngunit ang dilim ay tila may itinatago. Sa loob ng kubo, bahagyang napamulat ang tikbalang. Ramdam nito ang presensya, hindi pamilyar, ngunit makapangyarihan. "Hindi ako yan," bulong nito sa sarili. Sa labas, lalong lumakas ang hangin. Ang mga sanga ng puno ay tila sumasayaw sa isang hindi nakikitang kumpas. "Umalis na tayo," sigaw ng isa sa mga lalaki. "Hindi ito normal." "Hindi tayo aalis," mariing tugon ng pinuno, bagaman nanginginig na ang kanyang kamay na may hawak na itak. "Nandito ang hinahanap natin." Ngunit muli, narinig ang ungol. Ngayon ay mas malapit. At kasabay nito, may gumalaw sa likod ng mga puno. Isang aninong mas mataas kaysa sa tao. Mas malaki. Mas mabigat ang presensya.
Hindi na nakayanan ng isa sa mga lalaki. Tumakbo siya palayo, halos matisod sa kanyang pagmamadali. Sinundan siya ng isa pa, naiwan ang kanilang pinuno na pilit pinipigilan ang sarili na hindi matakot. Ngunit kahit siya ay hindi na nakatiis. Hindi pa ito tapos, bulong niya bago tuluyang tumalikod at tumakbo sa dilim. Sa loob ng ilang sandali, muling nanahimik ang paligid. Ang hangin ay humina, ang mga dahon ay tumigil sa paggalaw. Ang kagubatan ay tila muling huminga ng maluwag. Dahan-dahang isinara ni Aling Sabel ang pinto. Sa loob ng kubo, bumalik ang katahimikan, ngunit hindi na ito katulad ng dati. Muling sinindihan ni Aling Sabel ang lampara. Ang mahinang liwanag nito ay sumayaw sa mga dingding, nagbibigay ng init sa malamig na gabi. Dahan-dahang bumangon ang tikbalang. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka at pag-aalala. "Nanay," mahina nitong sambit. "Ano ang nangyari?" Hindi agad sumagot si Aling Sabel. Sa halip, lumapit siya sa maliit na bintana at sumilip sa labas. Sinuri niya ang paligid, tila wala na ang mga lalaki. Ngunit may naiwan. Isang pakiramdam. "Hindi iyon ikaw," sabi niya sa wakas, nakatalikod pa rin. Tumango ang tikbalang. "May ibang nilalang." "Naramdaman ko." Humarap si Aling Sabel sa kanya. Ang kanyang muka ay hindi takot, kundi puno ng malalim na pag-iisip. "Ang kagubatan ay may sariling bantay," sabi niya. "At ngayong gabi, tila may nagbantay sa atin." Napayuko ang tikbalang dahil sa akin, nadamay kayo. Umiling si Aling Sabel. Hindi, ang nangyari ay hindi aksidente. Lumapit siya sa tikbalang at muling sinuri ang mga sugat nito. Bagaman hindi pa ganap na magaling, may kakaibang pagbabago. Tila mas mabilis ang paghilom kaysa sa inaasahan. "May dahilan kung bakit ka napadpad dito," mahinahon niyang sabi. "At may dahilan kung bakit hindi ka hinayaan ng kagubatan na mahuli." Tumingin ang tikbalang sa kanya, puno ng tanong ang mga mata. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Sandaling natahimik si Aling Sabel. Parang may alaala siyang hinahalungkat. Isang bagay na matagal nang nakalimutan. "Matagal na akong nakatira rito," wika niya. "At sa tagal na iyon natutunan kong hindi lahat ng nakikita ay ang buong katotohanan." Lumapit siya sa mesa at inilapag ang lampara. "May mga lihim ang kagubatan," dagdag niya, "at may mga nilalang na hindi basta nagpapakita maliban kung may mahalagang dahilan." Sa labas, muling umihip ang hangin, ngunit ngayon ay banayad na, parang isang bulong. Sa loob ng kubo, nagtagpo ang mga mata ng matanda at ng tikbalang. Sa sandaling iyon, pareho nilang naramdaman na ang kanilang pagkikita ay hindi basta pagkakataon, kundi simula ng isang kwento na mas malalim pa kaysa sa kanilang inaakala. At sa kabila ng katahimikan ng gabi, may isang katotohanang unti-unting lumilitaw. Ang panganib ay hindi pa tapos. At ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sumikat ang araw ng dahan-dahan, tila nag-aalangan ding guluhin ang mga lihim na iniwan ng gabi. Ang ginintuang liwanag ay sumilip sa mga siwang ng kubo, humaplos sa sahig na kawayan at nagbigay ng panibagong anyo sa katahimikang kanina'y nababalot ng takot. Sa loob, nakaupo si Aling Sabel sa tabi ng tikbalang. Hawak niya ang isang mangkok ng pinakuluang dahon at halamang gamot. Maingat niyang ipinapahid ang katas nito sa mga sugat ng nilalang. Napapikit ang tikbalang hindi dahil sa sakit, kundi sa kakaibang ginhawang unti-unti nitong nararamdaman. "Mas mahapdi sa una," mahinahong sabi ni Aling Sabel, "pero mas mabilis ang paghilom." Tumango ang tikbalang.
Hindi ako sanay na may nag-aalaga sa akin. Bahagyang napahinto ang kamay ng matanda. Wala ka bang kasama sa gubat? Sandaling natahimik ang tikbalang. Ang mga mata nito'y napunta sa malayo, tila may inaalalang matagal nang nakatago. Mayroon, sagot nito. Ngunit nagkawatak-watak kami. Dahan-dahang ipinagpatuloy ni Aling Sabel ang paglalagay ng gamot. Hindi siya nagmadali. Ramdam niyang may mabigat na kwento sa likod ng bawat salitang binibitawan ng nilalang. Anong nangyari? Tanong niya marahan. Huminga ng malalim ang tikbalang. Ang dibdib nito'y bahagyang umangat, tila pinipilit ayusin ang sarili bago magsalita. Dati, tahimik ang aming mundo. Simula nito, ang gubat ay tahanan namin. Hindi kami nakikialam sa mga tao at umaasa kaming hindi rin nila kami gagalawin. Saglit itong tumigil. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating sila. Napatingin si Aling Sabel. Sila ang mga lalaking iyon? Umiling ang tikbalang. Hindi lamang sila, may iba pang mas makapangyarihan, mas mapanganib. Napakunot ang noo ng matanda, ngunit nanatili siyang tahimik. May isang tao, pagpapatuloy ng tikbalang, na naghahanap ng paraan upang kontrolin ang kagubatan. Hindi siya basta mangangaso. May alam siya sa mga bagay na hindi dapat ginagalaw ng tao. Anong klasing bagay? Tanong ni Aling Sabel. Ang tikbalang ay bahagyang napaatras, tila nag-aalangan. Mga lihim na matagal nang nakatago, mga kapangyarihang hindi dapat mapasakamay ng mga taong sakim. Napatigil si Aling Sabel. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib, parang isang alaala na pilit bumabalik. Pinaghahanap niya kami, dagdag ng tikbalang. Hindi upang patayin agad, kundi hulihin. Para saan? Tanong ng matanda, halos bulong na lamang. Upang gamitin, sagot ng tikbalang, upang pilitin kaming ibunyag ang mga lihim ng kagubatan. Tahimik na bumalot ang hangin sa loob ng kubo. Napabuntong hininga si Aling Sabel. Kaya ka tumakas? Tumango ang tikbalang, ngunit hindi ako nakalayo. Nahuli nila ang ilan sa amin at ang iba ay hindi na nito natuloy ang salita. Dahan-dahang inilapag ni Aling Sabel ang mangkok at ikaw ang nakaligtas. Ngunit sa halip na tumango, napayuko ang tikbalang. Hindi ko sila nailigtas, mahina nitong sabi. Iniwan ko sila. Ang mga salitang iyon ay mabigat, puno ng pagsisisi at sakit. Lumapit si Aling Sabel at marahang hinawakan ang braso nito. Minsan, ang pagtakbo ay hindi kahinaan, sabi niya. Ito'y paraan upang mabuhay at magkaroon ng pagkakataong itama ang mga bagay. Unti-unting nag-angat ng tingin ang tikbalang. Ang mga mata nito'y basa, ngunit hindi na tulad ng takot kagabi. Ngayon ay may halong pag-asa. May pagkakataon pa ba? Tanong nito. Saglit na natahimik si Aling Sabel. Sa labas ng kubo, ang hangin ay muling umihip, ngunit ngayon ay tila may dalang paalala. Kung may natitira pang buhay, sagot niya, may natitira pang pag-asa. Muling bumalik ang katahimikan sa pagitan nila. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na mabigat. Ito ay puno ng pagninilay at ng unti-unting pag-usbong ng tiwala. Maya-maya tumayo si Aling Sabel at naglakad patungo sa isang lumang baul sa sulok ng kubo. Binuksan niya ito ng dahan-dahan, tila may paggalang sa kung anumang nasa loob. May kinuha siyang isang maliit na tela, lumang-luma na, ngunit maingat na itinago. Lumapit siya sa tikbalang at iniabot ito. Ano po ito? Tanong ng nilalang. Isang paalala, sagot ni Aling Sabel.
na minsan may mga bagay na hindi dapat hinahayaan na makalimutan. Dahan-dahang binuksan ng tikbalang ang tela. Sa loob nito ay isang lumang anting-anting, simple lamang, ngunit may kakaibang init na nagmumula rito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng tikbalang. Hindi ito karaniwan. Tumango si Aling Sabel. Matagal ko nang hawak iyan, ngunit pakiramdam ko, hindi talaga iyon para sa akin. Napatingin ang tikbalang sa kanya, puno ng pagtataka. At ngayon, dagdag ng matanda, parang alam ko na kung kanino ito nararapat. Tahimik na tinanggap ng tikbalang ang anting-anting. Nang mahawakan nito, tila may kakaibang enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan, banayad ngunit malinaw. Bakit ninyo ito ibinibigay sa akin? Tanong nito. Ngumiti si Aling Sabel, isang ngiting may halong lungkot at pag-asa. Dahil naniniwala akong ang iyong pagdating dito ay hindi aksidente, sagot niya. At kung may laban kang haharapin, hindi ka dapat mag-isa. Sa sandaling iyon, may nagbago. Hindi lamang sa tikbalang, kundi pati sa matanda. Sa labas ng kubo, ang liwanag ng araw ay tuluyang sumikat, tinataboy ang mga anino ng gabi. Ngunit sa kabila nito, may mga aninong hindi basta nawawala. At sa puso ng kagubatan, may mga matang muling nagmulat, naghihintay, nagmamasid, at naghahanda. Lumipas ang mga oras at tuluyang naghari ang liwanag ng araw sa paligid ng kubo. Ang dating mabigat na hangin ng gabi ay napalitan ng banayad na simoy na tila nagdadala ng panibagong simula. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may nakaambang tensyon na hindi maipaliwanag, parang isang unos na naghihintay lamang ng tamang sandali upang sumiklab. Sa loob ng kubo, tahimik na nakaupo ang tikbalang habang pinagmamasdan ang anting-anting na hawak nito. Ang simpleng bagay na iyon ay tila may sariling tibok, banayad, ngunit malinaw na nararamdaman sa kanyang palad. May kakaiba rito, mahina nitong sambit. Sa kabilang dako, abala si Aling Sabel sa paghahanda ng kaunting pagkain. Kahit simple lamang, kamote at mainit na sabaw, inihanda niya ito na may buong pag-aalaga, na para bang may panauhing matagal nang hinihintay. Hindi lahat ng mahalaga ay kailangang magpakita ng lakas. Sagot niya, hindi lumilingon. Minsan, ang tunay na kapangyarihan ay tahimik lamang, naghihintay. Napatingin ang tikbalang sa kanya, parang kayo po. Bahagyang napangiti si Aling Sabel, ngunit hindi siya sumagot. Sandaling nanahimik ang dalawa, ngunit hindi iyon awkward na katahimikan. Sa halip, ito'y tila pahinga bago ang panibagong paglalakbay. Maya-maya, tumayo ang tikbalang. Kahit may mga sugat pa, mas matatag na ang tindig nito ngayon. Ang dating panghihina ay napalitan ng unti-unting pagbabalik ng lakas. Nanay! Maingat nitong tawag, hindi ako maaaring manatili rito ng matagal. Huminto si Aling Sabel sa kanyang ginagawa. Alam ko, sagot niya, dahan-dahang humarap. Kapag nalaman nilang nandito ako, dagdag ng tikbalang, babalik sila at sa susunod, hindi na sila matatakot. Nagkatinginan silang dalawa. Walang kailangang ipaliwanag, pareho nilang nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Hindi ka rin maaaring tumakas habang buhay, sabi ni Aling Sabel. Tumango ang tikbalang, hindi na. May determinasyong sumilay sa mga mata nito, isang bagay na wala kagabi. May mga naiwan akong dapat hanapin, wika nito. At kung may buhay pa sa kanila, kailangan kong bumalik. Tahimik na nakinig si Aling Sabel. Sa puso niya may halong takot at pag-aalala, ngunit mas nangingibabaw ang paggalang sa desisyon ng nilalang.
Hindi madaling bumalik sa pinanggalingan ng sakit, sabi niya. Ngunit mas mahirap ang tumakas sa responsibilidad, tugon ng tikbalang. Napabuntong hininga ang matanda. Kung ganoon, kailan ka aalis? Sa paglubog ng araw, sagot nito. Kailangan ko ng kaunting lakas at liwanag upang makita ang daan. Dahan-dahang tumango si Aling Sabel. Ngunit sa likod ng kanyang mahinahong anyo, may bigat na unti-unting namumuo. Lumapit siya sa tikbalang at inayos ang tela sa sugat nito. Hindi kita mapipigilan, sabi niya, at hindi ko rin dapat gawin iyon. Saglit siyang tumigil. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay pababayaan na kita. Nagulat ang tikbalang. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi agad sumagot si Aling Sabel. Sa halip, tumalikod siya at muling lumapit sa baul. May kinuha siyang isa pang bagay, isang maliit na sisidlan na yari sa kahoy. Pagharap niya, iniabot niya iyon sa tikbalang. Dalhin mo ito, sabi niya. Tinanggap ng tikbalang ang sisidlan. Ano po ito? Mga halamang gamot, sagot niya. Hindi sapat ang lakas mo ngayon, kakailanganin mo pa ng tulong sa paghilom. Tahimik na tumango ang tikbalang. Ngunit higit pa roon, dagdag ni Aling Sabel. Paalala rin yan na may isang taong nagtiwala sa'yo. Sandaling natahimik ang tikbalang. Hindi ito sanay sa ganitong pakiramdam, ang pagtanggap, ang pag-aalaga, ang pagkakaroon ng isang taong handang sumuporta. Bakit ninyo ako tinutulungan? Tanong nito, muling bumabalik ang tanong na matagal nang nasa isip. Ngunit ngayon, iba ang tono nito. Mas malalim, mas personal. Ngumiti si Aling Sabel, isang ngiting may kasamang alaala. Dahil minsan, ako rin ay tinulungan, sagot niya. At kung hindi dahil doon, hindi ako narito ngayon. Napakunot ang noo ng tikbalang. May tumulong din po sa inyo? Tumango siya, matagal na panahon na ang nakalipas. Hindi na niya dinagdagan ang paliwanag, ngunit sapat na iyon upang maunawaan ng tikbalang na may lihim din ang matanda. Isang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi pa ibinubunyag. Sa labas ng kubo, unti-unting nagbabago ang kulay ng langit. Mula sa maliwanag na bughaw, ito'y nagiging kahel at pula, palatandaan ng nalalapit na paglubog ng araw. Ang oras ay mabilis na lumilipas. At kasama nito ang sandali ng paghihiwalay ay papalapit na. Sa loob ng kubo, tahimik na naghanda ang dalawa. Ngunit sa kanilang katahimikan, may mga salitang hindi na kailangang sabihin. Isang matandang babae na muling natutong magtiwala. At isang nilalang na natutong tumanggap ng kabutihan. Sa pagitan nila may isang ugnayang nabuo, hindi sa dugo, kundi sa malasakit. At sa paglapit ng dilim, isang pangako ang tahimik na nabuo sa puso ng tikbalang na hindi nito sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Nababalik ito hindi bilang isang nilalang na tumatakas, kundi bilang isang nilalang na handang lumaban. Dahan-dahang nilamon ng dilim ang liwanag ng hapon. Ang kalangitan ay naging kulay abo at lila at ang hangin ay muling nagdala ng lamig na tila may kasamang babala. Sa paligid ng kubo, ang mga anino ay humaba, sumiksik sa bawat sulok, tila nag-aabang sa muling pagbangon ng gabi. Sa loob, tahimik na nakatayo ang tikbalang malapit sa pintuan. Ang anting-anting ay nakatali na sa kanyang pulso at ang maliit na sisidlan ng mga halamang gamot ay mahigpit nitong hawak. Ang bawat galaw nito ay may pag-iingat, ngunit kapansin-pansin ang pagbabago. Ang dating panghihina ay napalitan ng tahimik na determinasyon. Sa likuran nito nakatayo si Aling Sabel. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin siya umiiyak.
Ngunit sa kanyang mga mata ay may lungkot na pilit niyang itinatago. Isang lungkot na dulot ng muling pag-iisa. Panahon na, mahinang sabi ng tikbalang. Ang mga salitang iyon ay tila mabigat, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa matandang babae. Lumapit si Aling Sabel. Inabot niya ang balikat ng tikbalang, isang simpleng haplos, ngunit puno ng pag-aalaga. Mag-ingat ka, sabi niya, hindi lahat ng makakasalubong mo ay magiging katulad ko. Bahagyang yumuko ang tikbalang. Hindi ko po makakalimutan ang ginawa ninyo sa akin. Saglit na natahimik ang dalawa. Babalik ako, dagdag nito, kapag natapos na ang dapat kong gawin. Ngunit hindi agad sumagot si Aling Sabel. Sa halip, tinitigan niya ang nilalang, parang sinusubukang tandaan ang bawat detalye nito, bawat anyo, bawat presensya. Minsan, marahan niyang sabi, hindi natin alam kung makakabalik pa tayo sa dati. Napahinto ang tikbalang. Ngunit hindi ibig sabihin noon na hindi na tayo maaaring magpatuloy, dagdag niya. Unti-unting tumango ang tikbalang. Nauunawaan nito ang ibig sabihin ng matanda na ang paglalakbay na tatahakin nito ay maaaring magbago sa kanya ng tuluyan. Ngunit handa na siya. Salamat, nanay, mahinang sambit nito. Isang munting ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Sabel. Hindi iyon malaki, ngunit sapat upang ipakita ang kanyang pagtanggap at ang kanyang pag-asang muli pa silang magkikita. Dahan-dahang binuksan ng tikbalang ang pinto. Agad itong sinalubong ng malamig na hangin ng gabi. Sa labas, ang kagubatan ay tila nagbago. Hindi na ito katulad ng payapang tanawin sa umaga. Ngayon ay mas madilim, mas tahimik, at mas misteryoso. Isang hakbang ang ginawa ng tikbalang palabas ng kubo. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa tuluyan na itong lumabas sa liwanag ng tahanan ni Aling Sabel at pumasok sa anino ng kagubatan. Hindi ito lumingon agad. Ngunit bago tuluyang maglaho sa dilim, sandali itong huminto. Dahan-dahan itong tumingin pabalik. Sa pintuan, nakatayo pa rin si Aling Sabel. Maliit sa paningin, ngunit napakalaki ng naging papel sa kanyang buhay. Hindi na nila kailangang magsalita. Isang tingin lamang ang sapat. Pagkatapos, tuluyan ng tumalikod ang tikbalang at naglakad papasok sa kagubatan. At sa bawat hakbang nito, ang lupa ay tila bahagyang nanginginig, parang kinikilala ang pagbabalik ng isang nilalang na matagal nang nawala. Sa loob ng kubo, dahan-dahang isinara ni Aling Sabel ang pinto. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang katahimikang iyon ay may halong pangungulila at pag-asa. Sa kagubatan, patuloy na naglakad ang tikbalang. Ang mga mata nito ay mas matalim na ngayon, ang pandinig ay mas sensitibo at ang bawat galaw ay puno ng layunin. Ngunit hindi nagtagal, may naramdaman itong kakaiba. Huminto ito. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit. At ang paligid ay tila naghintay. Mula sa dilim, may isang tinig ang sumalubong sa kanya. Sa wakas, bumalik ka rin. Napatingin ang tikbalang sa direksyon ng boses. Unti-unting lumitaw ang isang anino mula sa likod ng mga puno. Mas matangkad, mas matindi ang presensya. At higit sa lahat, pamilyar. Akala ko'y tuluyan ka ng tumakas, dagdag ng tinig. Napatigil ang tikbalang. Hindi ako tumatakbo, sagot nito, matatag ang tinig. Isang mahinang tawa ang sumunod. Kung ganoon, handa ka nang harapin ang iniwan mo?
Humigpit ang hawak ng tikbalang sa anting-anting. Sa dibdib nito, muling sumiklab ang alaala ng sakit, ng pagkatalo at ng mga iniwang kasama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nanginginig. Handa na ako, sagot nito. Sa dilim ng kagubatan, ang dalawang anino ay nagharap. At sa pagitan nila, ang hangin ay tila naging saksi na ang pagbabalik ng tikbalang ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa laban na matagal na niyang tinatakasan. Nakatayo ang tikbalang sa gitna ng madilim na kagubatan, kaharap ang aninong unti-unting lumilinaw sa harap nito. Ang hangin ay tila tumigil at ang bawat dahon ay hindi gumagalaw. Parang ang buong paligid ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Mula sa dilim, tuluyang lumitaw ang nilalang. Isa rin itong tikbalang. Ngunit iba, mas matangkad, mas mabigat ang tindig at ang mga mata nito'y may kakaibang ningning, hindi ng awa kundi ng galit at panunumbat. Ang balahibo nito'y mas maitim, halos sumanib na sa anino ng gabi. Hindi ko inaasahang babalik ka, sabi nito. Malamig ang tinig, matapos mong iwan ang lahat. Humigpit ang hawak ng unang tikbalang sa anting-anting, hindi ito umatras. Hindi ako sila iniwan, sagot nito, pilit pinipigilan ng emosyon. Tinulak ako ng pagkakataon kung nanatili ako. Patay ka na rin, putol ng isa, may halong pangungutya. Mas pipiliin kong mamatay kaysa tumakas. Tumahimik ang tikbalang. Ang mga salitang iyon ay tila kutsilyong muling sumaksak sa sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Hindi mo alam ang buong nangyari, mahinang tugon nito. Lumapit ang isa pang tikbalang. Sa bawat hakbang nito, tila bumibigat ang hangin. Alam ko ang nakita ko, sagot nito. At nakita kong tumalikod ka habang kami nahuhuli. Napapikit ang tikbalang. Ang alaala ay malinaw pa rin. Ang sigawan, ang paghabol, ang takot. At nakita kong may pagkakataon pa, sagot nito, dahan-dahang nagbukas ng mga mata. Kaya ako nabuhay. Sandaling natahimik ang dalawa. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi mapayapa. Ito ay puno ng hindi nasabi, ng galit at ng sakit. Ano ang pakay mo ngayon? Tanong ng ikalawang tikbalang. Bakit ka bumalik? Huminga ng malalim ang tikbalang. Para itama ang mali, sagot nito. Para hanapin ang mga naiwan at kung may buhay pa sa kanila, iligtas sila. Napangisi ang isa, ngunit walang saya sa ekspresyon nito. At sa tingin mo'y kaya mo iyon mag-isa? Hindi agad sumagot ang tikbalang. Sa halip, itinaas nito ang kamay kung saan nakatali ang anting-anting. Sa mahinang liwanag ng buwan, ito'y bahagyang kumislap. Napatingin ang isa pang tikbalang dito. Hindi na ako nag-iisa, sagot nito. Napakunot ang noo ng ikalawang tikbalang. Ano yan? Isang paalala, sabi ng tikbalang, na may kabutihan pa sa mundong ito at may mga taong handang tumulong kahit hindi nila kailangang gawin. Saglit na natahimik ang isa. Ngunit agad itong napalitan ng malamig na tawa. Mga tao, sabi nito, sila ang dahilan kung bakit tayo nagdurusa. Hindi lahat, maring sagot ng tikbalang. Lahat sila ay pare-pareho. Giit ng isa, sakim, mapanira, mapanakit. May nakilala akong iba, tugon ng tikbalang. Isang matanda na pinili akong tulungan, kahit kaya niya akong itaboy. Sandaling nagbago ang ekspresyon ng isa pang tikbalang, ngunit agad itong nagbalik sa dati. Isang tao lang yan, sabi nito. Hindi sapat para baguhin ang katotohanan. Pero sapat para baguhin ako, sagot ng tikbalang. Tahimik na bumalot ang gabi sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, hindi lamang sila nag-uusap,
bilang dalawang nilalang, kundi bilang dalawang pusong may magkaibang paniniwala. Isa na pinili ang galit, isa na pinili ang pag-asa. "Ano ang plano mo?" tanong ng ikalawang tikbalang, mas mahinahon na ngayon ang tinig. "Hanapin ang pinuno nila," sagot ng tikbalang, ang taong nasa likod ng lahat. "Hindi mo siya kayang labanan," mabilis na tugon ng isa. "May kapangyarihan siya na hindi natin lubos na nauunawaan." "Kung hindi ko susubukan, walang magbabago," sagot nito. Napatingin ang ikalawang tikbalang sa malayo, tila may iniisip. "May iba pang nahuli," sabi nito sa wakas. Dinala sila sa gitna ng gubat, sa lugar na hindi pinupuntahan ng kahit sinong nilalang. Napahigpit ang hawak ng tikbalang. "Saan?" "Sa lumang sagradong bahagi ng kagubatan," sagot nito, "kung saan matagal nang may nakatago." Tahimik na napalunok ang tikbalang. Ramdam nito ang bigat ng impormasyon. "Kung pupunta ka roon, dagdag ng isa, baka hindi ka na makabalik." Tumingin ang tikbalang sa kanya. "At kung hindi ako pupunta," sagot nito, "hindi ko na rin maibabalik ang sarili ko." Muling natahimik ang dalawa. Sa wakas, bahagyang tumalikod ang ikalawang tikbalang. "Hindi kita pipigilan," sabi nito, "ngunit hindi rin ako sasama." Tumango ang tikbalang. Nauunawaan nito. Ngunit, dagdag ng isa, bahagyang huminto, "Hindi ka dapat mag-isa." Napatingin ang tikbalang. Dahan-dahang lumingon ang ikalawang tikbalang. "Hindi ako sasama sa laban mo," sabi nito, "pero ipapakita ko sa iyo ang daan." Sa unang pagkakataon, may bahagyang pagbabago sa kanyang tinig. Hindi na galit, kundi isang uri ng tahimik na pag-aalala. "Dahil kahit iniwan mo kami," dagdag nito, "isa ka pa rin sa amin." Sandaling nanahimik ang tikbalang. At sa kanyang dibdib, may kung anong unti-unting gumaan. Hindi pa tapos ang sugat ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng galit, may natitira ugnayang hindi tuluyang naputol. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na buwan, nagsimula ang panibagong yugto ng paglalakbay. Hindi na bilang isang tumatakas, kundi bilang isang nilalang na handang harapin ang kanyang nakaraan at baguhin ang kinabukasan. Ang gabi ay lalong lumalim habang tinatahak ng tikbalang ang mas masukal na bahagi ng kagubatan. Sa kanyang tabi ay naglalakad ang kapwa niya tikbalang, tahimik ngunit alerto sa bawat galaw ng paligid. Walang salita ang namamagitan sa kanila, ngunit ang kanilang hakbang ay tila sabay sa iisang layunin. Habang papalayo sila sa karaniwang daan, unti-unting nagbago ang anyo ng kagubatan. Ang mga puno ay naging mas matatangkad, ang kanilang mga ugat ay tila sumisilip sa ibabaw ng lupa, parang mga kamay na pilit humahawak sa sinumang daraan. Ang hangin ay naging mas malamig, mas mabigat, tila may dalang matandang alaala na matagal nang nakabaon sa lupa. "Malapit na tayo," mahinang sabi ng ikalawang tikbalang. Huminto sandali ang una. "Ito na ba ang sinasabi mong lugar?" Tumango ang kasama niya, ngunit hindi ito tumingin sa kanya. Sa halip, nakatuon ang mga mata nito sa unahan, sa bahaging tila mas madilim kaysa sa karaniwang dilim ng gabi. "Dito, nagsisimula ang hangganan," dagdag nito, "ang lugar na matagal nang hindi ginagalaw. Kahit ng mga tulad natin." Muling naglakad ang dalawa, ngunit ngayon ay mas maingat ang bawat hakbang. Ang lupa ay tila mas malambot, parang may nakatagong bagay sa ilalim. Ang mga tunog ng kagubatan, mga kuliglig, ibon at hangin ay unti-unting nawala. Napalitan nito ng isang nakakabinging katahimikan.
Bakit parang wala ng buhay dito? Tanong ng unang tikbalang. Dahil ang lugar na ito ay hindi para sa buhay, sagot ng kasama niya. Ito'y para sa mga lihim na hindi dapat magising. Hindi na nagsalita ang tikbalang. Sa bawat hakbang, ramdam nito ang kakaibang bigat sa dibdib. Parang may pumipigil sa kanya, parang may boses na bumubulong na huwag na siyang magpatuloy. Ngunit hindi siya huminto. Sa kanyang isip, malinaw ang dahilan kung bakit siya narito. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga naiwan. Maya-maya, narating nila ang isang bahagi ng kagubatan na tila naiiba sa lahat. Ang mga puno ay nakapalibot sa isang malawak na espasyo, bilog ang anyo parang may hangganang hindi nakikita. Sa gitna nito ay may lumang bato, malaki, matigas at puno ng ukit na hindi maunawaan. Sa paligid ng bato may mga bakas ng pagkasira at dugo. Napahinto ang tikbalang. Dito, mahina nitong sabi. Tumango ang kasama niya. Dito sila dinala. Dahan-dahang lumapit ang tikbalang sa gitna. Ang mga mata nito'y naghanap ng anumang palatandaan, buhay man o kamatayan. May nararamdaman ka ba? Tanong ng ikalawang tikbalang. Napapikit ang una. Sa katahimikan, pinakinggan nito ang paligid. Hindi lamang sa pandinig, kundi sa kung anong mas malalim na pakiramdam. At doon, may narinig siya. Isang mahina, halos hindi marinig na ungol. Bigla itong nagmulat ng mata, may buhay pa. Agad itong kumilos, hinanap ang pinagmulan ng tunog. Sa likod ng malaking bato, may isang katawan na halos hindi na gumagalaw. Isang tikbalang, sugatan, mahina ang paghinga. Lumuhod ang unang tikbalang sa tabi nito. Naririnig mo ba ako? Tanong nito. Bahagyang gumalaw ang nilalang. Ang mga mata nito'y dahan-dahang nagbukas at nang makita ang tikbalang, tila may sumilay na pag-asa. Bumalik ka, mahina nitong sabi. Hindi kita iiwan, sagot ng tikbalang, puno ng pangako ang tinig. Ngunit bago pa sila makakilos, biglang nagbago ang hangin. Ang katahimikan ay napalitan ng isang malalim na tunog, parang may nagising. Unti-unting nagliwanag ang mga ukit sa batong nasa gitna. Isang mapusyaw na liwanag ang lumabas dito. Unay mahina, ngunit unti-unting lumalakas. Napaatras ang ikalawang tikbalang. Hindi ito normal. May ginagawa sila rito. Napatingin ang unang tikbalang sa bato. Ang anting-anting sa kanyang pulso ay nagsimulang uminit. May koneksyon, bulong nito. At sa sandaling iyon, isang tinig ang umaling aungaw sa buong paligid. Hindi ito mula sa kahit sinong naroon. Ito ay tila nang gagaling sa mismong lupa. Hindi dapat kayo narito. Ang boses ay mababa, malamig at puno ng kapangyarihan. Dahan-dahang nagliwanag ang buong lugar. At mula sa likod ng mga puno may mga taong lumitaw. Sila ang mga humahabol. Ngunit ngayon, hindi na sila basta mga mangangaso. Ang kanilang mga mata ay walang emosyon. Ang kanilang mga galaw ay sabay-sabay. At sa kanilang gitna, may isang lalaking nakatayo. Tahimik. Ngunit sapat ang kanyang presensya upang baguhin ang hangin sa paligid. Sa wakas, sabi niya, may malamig na ngiti. Ang nawawalang susi ay kusang bumalik. Napatigil ang tikbalang. Humigpit ang hawak nito sa anting-anting. At sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya, ramdam niya ang tunay na bigat ng laban na kanyang haharapin. Sa sagradong lupain kung saan ang mga lihim ay nagigising, ang kapalaran ng kagubatan ay unti-unti nang nahahayag.
At ang gabi ay malayo pa sa pagtatapos. Ang hangin sa sagradong lupain ay biglang naging malamig at mabigat. Tila bawat paghinga ay may kasamang babala. Ang liwanag mula sa batong may ukit ay patuloy na lumalakas at ang paligid ay nagmistulang isang lugar na hindi nakabilang sa mundo ng mga buhay. Nakatayo ang tikbalang sa gitna, hawak ang anting-anting na tila tumutugon sa enerhiyang bumabalot sa lugar. Sa kanyang harapan ay ang lalaking may malamig na ngiti, ang pinunong matagal nang hinahanap. At last, mababa nitong sambit, dahan-dahang naglalakad palapit. Hindi ko na kailangang habulin ka pa. Humigpit ang hawak ng tikbalang. Ikaw ang may kagagawan nito, mariin nitong sabi. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang kagubatan. Bahagyang tumawa ang lalaki, isang tawang walang bahid ng pagsisisi. Hindi ako ang dahilan, ako ang sagot. Napatigil ang tikbalang. Ang kagubatan ay puno ng kapangyarihan, dagdag ng lalaki. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay nakatago, sinasayang, pinapabayaan ng mga tulad ninyo. Hindi iyon para sa inyo, sagot ng tikbalang. Lahat ng kapangyarihan ay para sa may kakayahang gumamit nito, malamig na tugon ng lalaki. Sa likuran ng tikbalang, naroon ang sugat ng kapwa niya. Mahina pa rin, ngunit nakikinig. Ang isa pang tikbalang ay nakapwesto sa gilid, handang kumilos anumang oras. Hindi mo nauunawaan, sabi ng tikbalang. Ang mga lihim na yon ay hindi dapat ginagalaw. May dahilan kung bakit sila nakatago. Takot, putol ng lalaki. Takot sa pagbabago. Umigting ang tensyon sa paligid. Unti-unting tinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Kasabay nito, ang mga taong nasa paligid ay sabay-sabay na gumalaw, parang mga aninong walang sariling isip. Matagal ko nang hinahanap ang tulad mo, sabi ng lalaki, nakatingin diretso sa tikbalang. Ikaw ang natitirang susi. Napakunot ang noo ng tikbalang. Hindi ako susi. Ngunit sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang anting-anting sa kanyang pulso. Isang matinding init ang kumalat sa kanyang katawan. Napaatras siya, napahawak sa pulso. Ano? Ito? Napangiti ang lalaki. Nararamdaman mo na, hindi ba? Ang liwanag mula sa anting-anting ay kumonekta sa batong may ukit. Ang mga simbolo sa bato ay nagsimulang kumislap, parang tumutugon sa presensya ng tikbalang. Ang dugo ninyo, sabi ng lalaki, ay may kakayahang buksan ang sagradong puwersa ng kagubatan. Nanlaki ang mga mata ng tikbalang. Hindi, mahina nitong sabi. Hindi mo alam? Tanong ng lalaki. May halong aliw. Hindi ka ba nagtaka kung bakit ikaw ang nakaligtas? Tahimik na napaatras ang tikbalang. Ang mga salita ay tila naglalaslas sa kanyang isipan. Hindi ka basta nilalang ng kagubatan, dagdag ng lalaki. Ikaw ang tagapagdala ng kapangyarihan nito. Biglang nagulo ang hangin. Sa likod ng tikbalang, sumigaw ang sugatang kasama. Huwag kang makinig sa kanya. Ngunit huli na. Ang anting-anting ay patuloy na umiinit. Ang liwanag ay lumalakas. At sa loob ng tikbalang, may kung anong nagigising. Buksan mo ito, utos ng lalaki. At matatapos na ang lahat ng paghihirap. Hindi, sigaw ng ikalawang tikbalang. Kasamaan ang dala niyan. Nagkatinginan ang dalawang tikbalang. Isa'y puno ng galit. Isa'y puno ng pag-aalala. Sa gitna nila, ang tikbalang na may hawak ng anting-anting ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng desisyon.
Sa kanyang isipan, biglang bumalik ang alaala. Ang kubo, ang init ng apoy, ang tinig ni Aling Sabel. Hindi lahat ng may kapangyarihan ay kailangang gamitin ito. Dahan-dahang huminga ang tikbalang. Unti-unti nitong hinigpitan ang hawak sa anting-anting. Hindi ako magiging kasangkapan mo, mariin nitong sabi. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Ang ngiti nito'y napalitan ng malamig na galit. Kung ganoon, mababa niyang sabi, mapipilitan akong kunin iyon. Sa isang iglap, kumilos ang mga tauhan niya. Sabay-sabay silang sumugod. Ngunit bago pa sila makalapit, isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ng tikbalang. Ang liwanag ay kumalat sa buong sagradong lupain. Napaatras ang lahat. Ang lupa ay bahagyang yumanig. At sa gitna ng liwanag, ang tikbalang ay nakatayo. Ang mga mata nito'y nagliliwanag. Ang anting-anting ay tila naging bahagi na ng kanyang sarili. Hindi ako tatakbo, sabi nito, matatag ang tinig. Hindi na. Sa likuran niya, ang dalawang kapwa tikbalang ay unti-unting tumayo. Sa harapan niya, ang lalaking naghahangad ng kapangyarihan ay ngumiti muli, ngunit ngayon ay puno ng hamon. Kung ganoon, sabi nito, ipakita mo sa akin kung gaano kakalakas. Sa sagradong lupain, ang hangin ay muling umigting. Ang lupa ay tila naghahanda. At sa pagitan ng liwanag at dilim, isang labanan ang magsisimula. Hindi lamang para sa kaligtasan ng mga nilalang ng kagubatan, kundi para sa kapalaran ng kapangyarihang matagal nang nakatago. Ang sagradong lupain ay nabalot ng matinding liwanag at anino, tila ang mismong kagubatan ay nahahati sa dalawang puwersang magkasalungat. Sa gitna nito, nakatayo ang tikbalang. Ang anting-anting sa kanyang pulso ay nagniningning na parang isang pusong tumitibok, sumasabay sa bawat pintig ng kanyang damdamin. Sa kanyang harapan, ang lalaking naghahangad ng kapangyarihan ay nanatiling matatag. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang puno ng pagnanasa. Ito'y nag-aalab na sa pagkasabik. Ganyan nga, sabi niya, halos pabulong. Iyan ang kapangyarihang matagal ko nang hinahanap. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay. At ang mga tauhan niya ay muling sumugod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras ang tikbalang. Sa halip, humakbang ito pasulong. Sa bawat hakbang, ang liwanag mula sa anting-anting ay kumakalat sa lupa, tila pinapalayas ang dilim na matagal nang namayani sa lugar. Hindi ka dapat umiiral, sigaw ng isa sa mga tauhan habang papalapit. Ngunit bago pa siya makalapit, isang alon ng enerhiya ang lumabas mula sa tikbalang. Banayad sa anyo, ngunit makapangyarihan sa lakas. Napaatras ang mga sumugod. Ang hangin ay umaling aungaw at ang mga anino ay tila napunit. Sa likuran, pilit na tumayo ang sugatang tikbalang. Sa tabi nito, ang isa pang tikbalang ay lumapit, handang ipagtanggol ang kasama. Hindi ka nag-iisa, sabi nito. Saglit na napalingon ang tikbalang. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan, pagkakaisa. Muling humarap ang tikbalang sa kanyang kalaban. Hindi mo mauunawaan ang kapangyarihang ito, sabi niya, dahil hindi ito para kontrolin. Napangisi ang lalaki. Lahat ng kapangyarihan ay maaaring kontrolin kung sapat ang lakas ng loob. Hindi, sagot ng tikbalang. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang pigilan ang sarili. Sa mga salitang iyon, tila may nagbago sa paligid.
Ang liwanag mula sa anting-anting ay naging mas malinaw. Hindi na ito marahas, kundi payapa. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon ay isang lakas na hindi matitinag. Biglang sumugod ang lalaki. Mas mabilis, mas malakas. Ngunit sinalubong siya ng tikbalang, hindi ng galit, kundi ng matibay na paninindigan. Nagbanggaan ang kanilang puwersa. Isang matinding liwanag ang sumabog sa gitna. Ang lupa ay yumanig. Ang hangin ay umalulong. At sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang oras. Sa gitna ng liwanag, nakita ng tikbalang ang mga alaala. Ang kagubatan bago ito nasira, ang mga kasamang nawala. Ang takot na kanyang tinakbuhan at ang matandang babaeng nagbukas ng kanyang pintuan nang walang pag-aalinlangan. Hindi lahat ng may kapangyarihan ay kailangang gamitin ito. Ang tinig ni Aling Sabel ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Unti-unting kumalma ang kanyang puso. At sa halip na ibuhos ang buong lakas, pinili niyang kontrolin ito. Ang liwanag ay nagbago. Hindi na ito sumasabog. Ito'y lumalawak. Dahan-dahan nitong binalot ang buong sagradong lupain. Ang mga tauhan ng lalaki ay napaluhod. Ang kanilang mga mata ay muling nagkaroon ng buhay, parang naputol ang kung anumang kumokontrol sa kanila. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ng lalaki. Ngunit huli na. Ang kapangyarihang nais niyang kontrolin ay hindi sumunod sa kanya. Sa halip, ito'y kumalas. At sa gitna ng liwanag, siya ay napaatras, unti-unting nilalamo ng sariling ambisyon. Hindi ito matatapos. Huling sigaw niya bago siya tuluyang matabunan ng liwanag. At pagkatapos, katahimikan. Unti-unting humina ang liwanag. Ang hangin ay bumalik sa pagiging banayad. Ang lupa ay tumigil sa pagyanig. Sa gitna ng sagradong lupain, nakatayo ang tikbalang, pagod ngunit matatag. Sa paligid niya, ang dalawang kapwa tikbalang ay ligtas na. Ang mga tao ay nakahiga sa lupa, nalilito, ngunit hindi na mapanganib. Dahan-dahang nawala ang liwanag mula sa anting-anting. Ngunit ang init nito ay nanatili, parang paalala ng kanyang piniling landas. Lumapit ang ikalawang tikbalang. Tapos na ba? Tanong nito. Saglit na tumingin ang tikbalang sa paligid. Ang mga puno ay tila muling humihinga. Ang hangin ay may dalang panibagong buhay. Hindi pa, sagot niya, ngunit nagsimula na ang pagbabago. Sa kanyang dibdib may kakaibang kapayapaan. Hindi dahil natapos ang laban, kundi dahil pinili niya kung paano ito haharapin. Sa unang pagkakataon, hindi na siya tumatakbo. At sa malayo, sa isang payak na kubo, may isang matandang babae ang nakatingin sa kalangitan. Tahimik, ngunit nakangiti. Parang naramdaman niya na ang kabutihang kanyang ipinakita ay nagbunga ng liwanag sa gitna ng dilim.